Kamusta po kayo, Blessed Church? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tunay nga pong napakabilis ng panahon. Nakalipas na po ang buwan ng Enero. And praise God, dahil sa buwan pong iyon, talagang tayo po ay iningatan at itinawid ng ating tapat at mabuting Panginoon. Amen? Kaya naman po, ano man po ang ating pinagdadaanan o pagdadaanan pa, nawa po ay lagi po tayong ma-remind that Christ is our hope. Yes, He is the only hope that never fails. Amen? At lagi rin po nating alalahanin what Christ have done for us on the cross. Ano man po ang mangyari, nawa po ay talagang let us build our lives not anything else, but only in Christ, our hope, our Lord, our Savior, our foundation, the immovable chief cornerstone. Amen? Mababasa rin po natin yan sa Ephesians 2:20. Kaya naman mga kapatid, ngayong umaga, let us offer a response of praise and adoration to our Lord. May we focus ourselves in truly worshiping our God and give glory to His name. So let's start and let's sing this song, Cornerstone. My hope is built. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest prayer, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest prayer, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong in Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, the Lord of all. He's Lord of all. Jesus, you are Christ. Oh, we worship you. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, rest in His righteousness alone, faultless stand before the throne, faultless stand before the throne.
and glory to our God. Let us continue to worship and exalt the name of Jesus, our beautiful Savior, the risen King. Hold
worship you, we exalt your name, oh Jesus. Oh, thank you. Yes, Lord. Yes, Jesus. Thank you, oh Jesus, for the sacrifice, for the blood you shed for us. Maraming salamat for that amazing love. Yes, Father, Lord, our Heavenly Father, thank you for this precious gift, the gift of Jesus. Thank you for giving Jesus for us. Through Lord, kulang po Panginoon yung salita upang ikaw ay pasalamatan, O God. We are grateful, O God, for everything, O God, na ibinigay mo po sa amin, Lord, at patuloy na ginagawa at ibinibigay mo sa amin, Panginoon. We pray, O God, na tulungan niyo po kami, Panginoon, na laging i-focus, Panginoon, ang aming mga mata sa iyo lamang, O God, ang aming mga puso, O God, nang sa ganun, Lord, talagang makita namin, Lord, malaman namin, Panginoon, ang iyong kalooban para sa aming buhay. At tulungan mo po kami, O God, na ito ay aming sundin, O God. You know, Lord, how weak we are, Panginoon. You know, Panginoon, na kailangan ka namin, O God. Kaya, Panginoon, ang prayer namin, O God, talagang wag mo po kaming bitawan, O God. Wag mo, Panginoon, kaming talagang titigilan, Panginoon. In times, Lord, na kami po, Lord, ay talagang nag-sway, Panginoon, ang faith namin, O God. Tulungan mo kami, O Lord, increase our faith, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa iyo, Lord, na patuloy na manangan sa iyo, O God. Lord, we need you, O God. Sa pang-araw-araw namin, Panginoon, maraming salamat, O God, na continue, Panginoon, sinusustain mo kami, O God. Thank you, Lord, dahil patuloy mong ibinibigay, Lord, ipinaparanas, Panginoon, ang iyong kahabagan, Lord, ang iyong biyaya, Lord, ang iyong grasya sa amin, na iyong mga anak, O God. Nawa, Lord, talagang patuloy kang malugod, Panginoon. Patuloy, Lord, na naisin namin, Lord, na iyong mga anak, O God, na ikaw, Lord, ay isik, O God. Na patuloy, Lord, na yung aming relationship sa iyo, O God, ay lumago, Panginoon. At patuloy na pag-aralan, Lord, ang iyong salita, Lord. At hingin, Panginoon, lagi ang iyong kalooban at sundin ito, O God. Help us, O God. Help us, Panginoon. Sa pagkapatuloy namin, Lord, nawa, Lord, talagang marinig namin, Lord, buhat sa iyo, O God. Yung message mo, Lord, to our pastor, O God. Patuloy ka namin, Lord, papupurihan. Patuloy ka namin sasambahin, O God. At patuloy na itataas, Lord, sa aming buhay, O God. To be all the glory, Panginoon. Maraming salamat, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang araw po, a Blessed Church. Once again, nandito po kami sa ating bahay-sambahan. Hindi po magtatagal, makakasama na namin kayo dito sa lugar na ito. Pero habang tayo po ay wala pa doon sa tagpong iyon, patuloy po tayong manalangin na malagpasan po natin lahat ng mga pagsubok na dinaranas ng ating bayan. Para manumbalik na po yung ating mga regular worship services, even the cell groups at yung iba pa pong mga activities natin like Sunday School and many more. Sa pagkakataong ito, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang mayamang habag sa atin. Ginising niya muli tayo at itong corporate worship na meron tayo, itong pagsamba ng sama-sama, although magkakaibang lugar sa tagpong ito, no? Pero yung ating pagkakaisa sa pananambahan ay paraan ng Panginoon para ipaalala sa atin na kinakailangan natin ng tulong at gabay niya sa buong linggo na darating na naman sa ating buhay. So this is us humbling ourselves down at His feet, acknowledging that we need His grace and mercy upon us. At sa ating pong pagpapatuloy sa
sa worship service na ito. Inaanyayahan ko po kayo na kunin po ulit ang mga Bible ninyo at buksan po ninyo ito sa mga Gawa 4:5 hanggang 14. So Acts chapter 4 verses 5 to 14. So ano man po ang inyong Bible translations, okay lang po yan. Makakatulong po kung meron din po kayong dalang lapis, papel, ballpen, o kaya mga markers para meron po kayong babalikan. So, babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem ang mga pinuno ng mga Hudyo, ang mga matatandang namumuno sa bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Kasama nila si Anas, ang pinakapunong pari, si Caifás, si Juan, si Alejandro, at ang iba pang mga kamag-anak ng pinakapunong pari. Pinatayo nila sa harap ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo. Mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan. Lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nabatid nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Ngunit dahil kaharap nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ni na Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa dalawa. Magpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita at sama-sama po tayong dumulog sa kanya sa panalangin. Let's pray. Panginoon, ngayong umaga, ang gusto lang po namin ay sambahin ka, Panginoon, itaas ang iyong pangalan, mapangiti ka, Panginoon, at masabi sa iyo, ma-express sa iyo, Panginoon, yung aming pangangailangan, yung aming pinakamalalim na pangangailangan, Lord God, sa iyong paggabay. Lord, ito po kami, Panginoon, sama-sama sa isang espiritu na nananahan sa iyong tulong, humihiling, Panginoon, ng iyong awa sa amin. Kailangan ka po namin, Panginoon. This is us telling you, Lord God, that we love you and we need you and we are miserable without you. So thank you, Lord God, for this precious opportunity. Salamat, Panginoon, Lord God, sa lingguhang pananambahan kung saan meron kaming kaparaanan, Panginoon, na ipahiwatig sa iyo, Lord God, ang aming pagpapakumbaba, ang aming pagmamahal, ang aming paglilingkod. Lord, inhabit the praises of your people. Ang aming mga pagsambat, papuri, pasasalamat ay tanggapin po ninyo bilang hain, Panginoon. Kinikilala, Panginoon, namin ang inyong pagka-Diyos at kinikilala, Panginoon, namin na hiwalay sa iyo, kami po ay mga talunan. Kami po, Panginoon, Lord God, ay mga wasak na nilalang. But then, because of Jesus Christ, you have made us whole. Binuo po ninyo kami, Panginoon, sa kabila ng katotohanan na kami makasalanan, sa kabila ng katotohanan na kami lugmok sa kasalanan, Lord God, you have granted us the privilege of being part of your family. The privilege, Lord God, the highest privilege of using our lives for your glory. So Lord, tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming alay ng pagpupurit, pagsambat, pasasalamat, Panginoon, ngayong araw na ito. And we would like to just lift up your name. No other name deserves praises, Lord God, deserves honor, Lord God. There is none like you, Jesus. Fill us with your Holy Spirit as we listen to your word. Visit each houses, Panginoon, ng aming mga miyembro. At iparanas po ninyo sa kanila ang inyong pangungusap, Panginoon.
ang inyong pagnanais na kami, Panginoon Lord God, ay makatagni ngayong umagang ito. Thank you, Lord God, for your grace upon us. We humble ourselves down at your feet. In the mighty name of Jesus, we pray this. Amen. Okay. So meron po ako munang ipapakilala sa inyo. As much as possible po, no, gusto ko sanang gawin. Every Sunday, meron po kayong mga nakikilalang mga dakilang Kristiyanong ninuno natin. Ano? And this time, gusto ko pong i-present sa inyo si John Chrysostom. Si John Chrysostom. Yan po siya. Okay? Si John Chrysostom po ay isa po sa mga pinaka-gifted na preacher or speaker noong kanyang kapanahunan. Siya po isa sa mga pinakamatapang, pinaka-eloquent at pinakamahusay na mangangaral during the 4th century. Nagtatakpo ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng Kristyanismo. Yung kanyang brand ng eloquent and uncompromising way of preaching the Word of God, it was a typical senaryo kapag po siya ay nagpipreach. Kaya po, naitatak sa kanya yung katawagan na Chrysostomos. Okay? Or Chrysostom. Ang ibig pong sabihin ng Chrysostom or Chrysostomos sa Greek ay golden mouth. Okay? Ginintuang bibig or golden tongue. Ginintuang dila. I suspect na yung mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin marahil na ang apelyido ay Crisostomo. I think itong origin ng kanilang mga apelyido, no? So kung meron kayong kilalang Crisostomo, I think we have Ate M Crisostomo, no? Dati Crisostomo, of course. Nagbago na siya ng apelyido when she got married. Okay? Pero at least we have an idea kung saan nanggaling yung apelyidong iyon. Okay? Pero itong kahusayan ni John Chrysostom sa kanyang pangangaral, bagamat siya isa sa mga pinakamahusay ng kanyang kapanahunan, and considered the best in the early church, ito rin ang naging dahilan ng kanyang mabilis na kamatayan. Okay? Ito po ang naghatid sa kanya sa kapahamakan o kamatayan. Si John Chrysostom po was sent from Antioch. Antioch, kung hindi po ako nagkakamali, it is the south central Turkey, kung ikukumpara po natin sa ating modernong kapanahunan. So from there, he was sent to Constantinople, okay, where he preached fearlessly in the capital city of the Eastern Roman Empire. Siya po ay pinadala ng Panginoon doon upang mangaral. Kaya lang sa kanyang pangangaral, isa po sa tema ng kanyang preaching ay ang pagre-rebuke o ang pagtutuwid sa sobra-sobrang pagkagarbo ng sa mapang-abuso at sobra-sobrang pagkagalante ng gobyerno ng Rome. Kung saan isa sa mga pinunan niya, bakit dito sa church mas gusto natin na bakit dito sa tahanan ng hari o bakit dito sa pinaglalagakan ng gobyerno, okay? Bakit dito sa lugar na ito yung mga cup na ginagamit ng mga influential na tao ay punong-puno or pinalilibutan ng magagandang tela. Okay? Ito ay ginagamitan ng mga mamahaling tela. Samantalang yung mga mahihirap sa labas, namamatay sila sa ginaw. Dahil wala na sila halos maisuot. So basically, John Chrysostom was telling the government, masyado kayong magarbo sa inyong mga sarili, pero hindi ninyo alintana ang paghihirap ng mga dukha. So, dahil sa pangangaral na ito, ni John Chrysostom, marami pong nagalit sa kanya. At isa po sa mga nagalit, okay, actually, ilan sa mga nagalit ay mga maimpluwensyang tao doon sa Constantinople. At isa po sa mga taong na-offend sa kanyang pangangaral ay walang iba po kundi si Empress Eudoxia. Next slide that. Okay? So his bold proclamation of God's word infuriated many, including Empress Eudoxia. Yan po siya sa slides natin. And because of this,
dahil sa matapang na pangangaral na ito, na-offend po itong si Empress Eudoxia at nagdesisyong ipatapon sa ibang lugar si John Chrysostom. At bago pa man ito nangyari, nakarating na kay John ang masamang balita at ito po ang kanyang naging tugon. Ang sabi ni John, "What can I fear? Will it be death? But you know that Christ is my life, and that I shall gain by death. Will it be exile? But the earth and all its fullness is the Lord's. Will it be the loss of wealth? But we brought nothing into the world, and can carry nothing out. Thus all the terrors of the world are contemptible in my eyes, and I smile at all its good things. Poverty I do not fear, riches I do not sigh for, death I do not shrink from." So sa Tagalog, ano pong tugon ni John Chrysostom nang mabalitaan niya na siya ipapatapon ng gobyerno? Okay? Ni Empress Eudoxia, ang sabi niya, ano bang pwede kong katakutan? Gusto niyo ba akong matakot? Ano bang dapat kong katakutan? Kamatayan ba? Samantalang alam ko naman at alam niyo naman na si Jesus ang aking buhay at ang kamatayan para sa akin ay kapakinabangan. Ang pagpapatapon ba sa akin sa ibang lugar? Kahit saan nyo ko itapon, alam ko naman na lahat ng lugar sa mundong ito ay pagmamay-ari ng aking Diyos. Yun ba ay kawalan ng kayamanan? Pero alam naman nating lahat na wala tayong bit-bit na anumang yaman sa daigdig na ito nang tayo isilang at wala tayong madadala kapag tayo'y pumanaw. Kaya ang sinasabi ni John Chrysostom, walang anuman sa daigdig na ito ang makapagdadala sa akin ng pagkatakot. Mapapangiti lang ako ng mga pakinabang na hatid ng mga yan. Hindi ako takot maghirap at hindi ko hinahangad ang yaman. At ang kamatayan, hindi ko kinakatakutan. Ito pong naging tugon ni John Chrysostom sa desisyon na siya ipatapon, na siya ipa-exile ng Empress. Now eventually, John Chrysostom died in exile, but his example of courage lives on. Pero mga kapatid, we have to understand na itong tadhana ni John Chrysostom, itong kanyang dinanas ay tipikal sa mga naunang Kristiyano sa atin. Okay? Siniguro ng Panginoon na lahat ng ating mga mararanasan sa modernong panahon ay nakapattern sa mga unang karanasan na dinanas ng early church. Why? Because God wants us to be guided through their examples as well. So from time to time, we go back to their history. We go back to our Christian history and find out that none of our experiences today in the modern world is different from what they have experienced. Okay? And today, mga kapatid, we will draw out significant insights from the examples of the early church, particularly on how they faced life-threatening circumstances for the sake of the gospel of Christ. So titingnan po natin, bibigyan po natin ng munting silip ang kaparaanan ng mga Kristiyano kung paano nilang hinarap kahit itong mga mapanganib na sitwasyon na naging banta sa kanilang buhay para sa kapakanan ng pangalan ni Kristo. So this is entitled The Courageous Church. This is already part 10 of our sermon series entitled Called Out. Okay? And the text again is from Acts chapter 4 verses 5 to 14. So noong mga nakaraang linggo kapatid, we have spent our Sundays focusing on how God granted complete healing to the lame beggar. So, hindi ko alam kung kayo po ay nananawa na sa istoryang yan, pero ito pong pinag-uusapan natin ay karugtong pa rin nitong pangyayari kung saan pinagaling ng Diyos ang isang inborn na lumpo, okay? Sa pamamagitan po ni Apostle Peter. Bagamat ito pong miracle event na ito ay nagdulot ng pagkamangha sa crowd during that time at naghatid ng 2,000 kalalakihan para magsuko ng buhay kay Kristo, ito pong pangyayaring ito ang siyang naging mitya rin ng mga kauna-unahang Christian persecution in history. Ito po ay naging mitya, pinagmulan po ng pag-uusig
na dinanas ng mga mananampalataya. Okay? Pero itong pag-uusig na ito, itong hostility from the world na dinanas ng ating mga ninunong Kristiyano is not a surprise to the apostles. Ito po ay hindi sorpresa para sa kanila. In fact, they might have been expecting it. Why? Because I'm sure the Holy Spirit has reminded them about what Jesus Christ has said. Balikan po natin ang sinabi ni Jesus patungkol dito. Matthew 10:16 to 20. Again, Matthew 10:16 to 20. Ito po ang sabi ni Jesus. Tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y dadakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hentil. Kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magsasalita, sapagkat ipagkakaloob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. So dito sa habilin ni Jesus sa mga apostol, makikita natin na alam ng mga apostol kung ano ang kanilang mararanasan. They know what to expect. First of all, they know that a time of persecution will come. Alam nila na darating ang pag-uusig. They know how to conduct themselves during persecution. Alam nila kung paanong harapin ang mga persecution na ito. Anong sabi ni Jesus Christ sa kanila? You have to be wise as serpents and innocent as doves. And these apostles also know the triggers of persecution. Alam nila kung bakit magngingit-ngit sa galit ang mga tao sa kanilang paligid. Ang sabi ni Jesus Christ, it is because of me. It is because you follow me. It is because you are faithful to me. So it is because of Christ. And they also know the purpose of persecution. Kapag kayo'y inuusig, hindi kayo inuusig, hindi ko ipahihintulot ang pag-uusig ng walang dahilan. So even the persecution among Christians is being used by the sovereign God to advance His kingdom. Ang sabi ni Jesus Christ sa kanila, it is for the purpose of advancing the gospel. Kayo'y magpapatotoo sa kanila, it is to proclaim the gospel. Kapag kayo'y ipinatawag na sa mga hukuman, it is for the purpose of advancing the gospel truth. Okay? And lastly, they also know that they will never face persecution alone. Maliwanag na sinabi sa kanila ni Jesus, hindi kayo mag-iisa sa pagsubok. Kapag kayo dinala na sa mga hukuman, hindi nyo kailangang mag-worry kung anong kailangang sabihin. Hindi nyo kailangang mag-imbento ng script. Okay? Hindi nyo kailangang maging matatas sa pananalita. Why? Because the Holy Spirit that is in you will be the one speaking through you. So ang sinasabi sa kanila ng Panginoon, the Holy Spirit will take care of those matters. You will not have to face persecution alone. At lahat po ng mga bagay na ito na inihabili ni Jesus sa mga apostol ay nagkaroon ng fulfillment, nagkaroon ng kaganapan when Peter and John was arrested and sent to trial. So let's talk about that. Okay? Let's first talk about that Peter and John's trial. Nagkaroon ng paglilitis, ng examination, okay? Towards Peter and John dahil sa kanilang ginawa. And we see this in verses 5 to 10. Pero simulan po muna nating basahin yung 5 to 6. Ang sabi, on the next day, their rulers and elders and scribes gathered together in Jerusalem with Annas the high priest, and Caiaphas and John and Alexander, and all who were of the high priestly family. Okay? Itong hukuman na po ito na tinutukoy dito sa Book of Acts ay binubuo po ng priestly family. Anong high priests? Pamilya ng high priests. Okay?
ito pong hukuman na ito is what we call the Sanhedrin. It is the Jewish ruling body. Okay? So this Jewish religious system has been so corrupted. Ito po ay napasok ng pagkamakasarili ng mga pinuno. Kaya ang nangyari po, na disregard yung pamantayan ng Panginoon sa pagpili ng mga pinuno. Ang nangyari, nagkaroon ng sistema na kung saan yung high priest ay ayaw ipagkatiwala sa hindi ka mag-anak ang pwesto. Siguro we are all familiar with that, political dynasty. Okay? So yung kanilang pwesto ay ipinapasa nila sa kanilang mga kamag-anakan. They don't want to let that power go. They're not ready to be out of the limelight. So they want to keep that power. Kaya po nangyari itong si Anas, nung siya po ay natanggal sa pwesto, okay, nawala sa pwesto ng pagiging high priest, yung kanyang position po ay ipinasa niya kay Caiaphas. Okay? Nakakapagtaka na nandito pa rin si Anas. Maybe he's there as a consultant. So meron tayong dalawang high priest doon sa Sanhedrin during this time. At yan, si Caiaphas, by the way, ay kanyang son-in-law. At bukod kay Caiaphas, 5 po sa mga anak ni Anas, the high priest, ay nailagak sa government office. Okay? Naging bahagi ng trono sa gobyerno. Okay? At one time or another. So yun nga po, political dynasty. Yan po ang nangyayari even sa ating kapanahunan, when politicians would make sure na hindi mawawala sa kanila yung kapangyarihan. Hindi po ba? So nangyayari na ito even in the time of the apostles. Ito pong tinutukoy sa text natin ngayon, this is an official meeting of the Sanhedrin. Ibig sabihin po, ito po ay opisyal na pagpupulong. Ito po ay legal na aspeto ng pagpupulong. And we have to be reminded, mga kapatid, that this same council, itong Sanhedrin na kaharap po ni Peter and John, are the same people who few months ago had condemned Jesus to die. Ito rin po ang itong Sanhedrin na ito, itong mga taong ito, nakaharap ni Pedro at ni John during this trial, are the same people who murdered Jesus, who persecuted Jesus. Okay? So kung ikaw si Apostol Pedro at ikaw si Apostol John, hindi ba yun papasok sa isip mo? Na pambihira, yung aking master ay pinatay ng mga ito. Nagawa nila ng paraan ang isang inosenteng tao upang mapako at mamatay. Paano pa kaya tayo dyan? Siguro nagtatanong sila sa isa't isa, no? Ano kayang maaaring sumasagi sa kanilang isipan yung mga pangyayari sa kanilang na naranasan ng kanilang guro few months ago. Now, the Sanhedrin, by the way, was charged with the responsibility of protecting the Jewish faith. So, ibig sabihin, itong ruling government na ito, kasama sa kanilang atas o kanilang tungkulin, ang paniniguro na yung kanilang Hudyong pananampalataya ay mapapanatili. Kaya po, responsibilidad po nila na kapag merong bagong turo, responsibilidad po nila talagang i-examine. Ito po talaga ay kinakailanganing litisin. Okay? So lahat ng mga bagong turo at mga bagong tagapagturo, okay, meron po sila talagang karapatan na i-interrogate. So sa bahaging ito, palagay ko, gumaganap naman sila ng tungkulin. Okay? So they certainly had the right, meron silang karapatan to investigate. Okay? Kung anong ginagawa ng church. Especially that this church, this Christian church, is a new thing in the society. Pero wala po silang karapatan na basta-basta lamang arestuhin ang mga tao na wala namang ginawang masama. Dito sila sumablay. Okay? Kasi wala namang crime, pero it appears here na talagang nagkaroon ng pag-aaresto. They were detained. They were taken into custody. They were kept overnight. At itong Sanhedrin na to, wala rin po silang karapatan na baliwalain ang mga ebidensya
na inilalatag sa kanilang harapan. Okay? At itong kawalan nila ng karapatan is basically abused in these texts. Okay? We see that that they have ignored the evidence right in front of them. And what's the evidence? Yung healing ng lumpo, okay? And they refuse to provide justice doon sa katotohanan na itong mga apostol naman ay wala namang ginawang masama, no? So they were there for an invalid reason, basically. Okay? So this is not the proper forum to investigate. So they were already sent in trial without prior investigation. Okay? At walang sapat na akusasyon na maaaring ilagat kay Apostol Pedro at kay Apostol John. Sa verse 7, ito po ang makikita natin. Sabi, when they had set them in the midst, they inquired, by what power or by what name did you do this? Okay, by what power? By what name did you do this? Yun ang tanong ng Sanhedrin kay Apostol Pedro at kay Apostol John. Ito pong tanong na ito ay legal. Okay? Their question was legal. Okay? Pero, obviously, sa kanilang tanong, hindi po sila handang aminin na ang kanilang nasaksihan ay talagang totoong himala na nagmula kay Kristo. Okay? They were evasive and merely referred to the miracle as this. Hindi nga po nila mabanggit na miracle eh. They are not ready to acknowledge the miracle. Okay? Kaya ang tawag po nila this. Okay? Paano ninyo nagawa ito? Okay? But they can never tell people, paano kayo nakapag-perform ng miracle? Because they're not ready to admit yet that this is indeed a genuine miracle. Okay? Now, itong si Peter and John, as I told you a while ago, they were kept in custody. Sila po ay nagstay doon overnight. So, hindi po sila nakauwi pagkatapos ng miracle. So, na-detain sila, no? Hindi naman sila nahulihan ng droga. Hindi naman, wala naman po silang ginawang masama, but they have to be detained, no? Pero sa totoo lang po, hindi naman silent ang Bible doon sa totoong dahilan kung bakit sila inaresto. Okay? It's very clear. Okay, sa verse 2, ito po ang sabi sa book of Acts, greatly annoyed because they were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection from the dead. So ito po ang punot dulo ng pagkainis ng Sanhedrin, particularly po ng mga Saduceo. Kasi po yung mga Sadducees, by the way, when we talk about Sadducees, ito po ay ka-level ng mga Pharisees. Sila po yung mga matataas na tao, mga influential people during this time, okay? Magkaiba lang ng university, kumbaga. Okay? Pero yung dalawang yan ay magka-level. And sometimes, politically, sila po ay nag-share sa power. Okay? But then, Sadducees do not believe in the resurrection. Bahagi po na ng kanilang statement faith that they deny resurrection. Hindi po sila naniniwala sa muling pagkabuhay. So, this is the main reason why the Apostle Peter and John were arrested. Why? Because the truth that they preach about the resurrection of Christ is offensive to the Sadducees. Okay? So they got arrested, inaresto sila dahil sa katotohanan ng kanilang ipinapangaral. So it was deemed offensive to some people, particularly the Sadducees. Okay? Kaya dito nanggaling yung tanong na by what power, by what name did you do this? Okay? In the Greek, the phrase in the name means by the authority of. Kapag nakikita po natin yung word na yan, in what name or in the name, okay? Ang ibig pong sabihin yan, ang katumbas po na nakataga dyan ay by the authority of. Kaninong kapangyarihan? Okay? Sino ang nagsugo sa iyo? Paano mo nagawa yan? Anong karapatan mo? Kanino nang galing ang iyong karapatan, kapangyarihan na gawin ang bagay na yan? So, halimbawa po kapag merong pulis na nag-aresto sa isang kriminal at sinabi nila, kunyari naghahabulan, tapos sumigaw yung pulis, stop in the name of the law. Okay? Hindi ko nang nasabi, stop in the name of love. Pero, stop
in the name of the law. Okay? Tumigil sa ngalan ng batas. Okay? In the name of the law, I'm arresting you. Ang ibig pong sabihin nun, inaaresto ka niya nang naayon sa kapangyarihan kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya ng gobyerno. Yun po ang ibig sabihin nun. So kapag tayo nagpe-pray po kapag tinatapos po natin yung ating mga panalangin in the name of Jesus, ang sinasabi po natin sa Diyos, itong panalangin pong ito ay dinadalangin namin nang naayon sa kapangyarihan at naayon sa pangalan ni Jesus. So this is under the authority, this under the name of Jesus Christ. Okay? So yun po ang ibig sabihin ng by what name? By what power? Okay? So the Sanhedrin is speaking with that authority. Okay? Na pinanggalingan, the source of authority, kung paano nilang nagawa yung miracle na iyon. Pero sa totoo lang, sa isang malalimang pag-aaral, makikita po natin na itong tanong na ito ay medyo may kabastusan. Okay? At medyo may pang-aaping taglay. Kasi po, itong tanong na ito, makikita po natin in context, can be paraphrased to saan nakuha ng mga taong ito, okay, ang kapangyarihan at kakayahan na magpagaling. After all, these apostles are uneducated. Pag sinabing uneducated, hindi naman ibig sabihin hindi sila nakapag-aral, mga kapatid. No? Because we know that a typical Jewish will go through a strict process of education. No? Kaya nga lang po, hindi nila naabot yung edukasyon na naabot ng mga Sadduceo, ng mga Pariseo. So hindi sila mga scholar ng bayan, okay? Hindi sila scholar of the highest order. Okay? They were common men. Kaya nagtataka, no? So ang ibig sabihin nito, kumbaga siguro sa direktang sa salitang kanto, pwedeng sino pa tong mga hampas lupang ito? At nagawa nila 'yan. Paano nagawa ng mga maliliit ng taong ito ang ganyang bagay? Okay? So yan pong tono ng Sanhedrin during this trial. Okay? At hindi rin maaaring pumasok din sa isipan ng Sanhedrin during that time na itong mga apostol na ito ay nakagawa ng himala hindi sa kapangyarihan ng Diyos, kundi sa kapangyarihan ng demonyo. After all, Satan can also perform miracles, they think. Okay? So, this is actually their way of accusing them of practicing evil, sorcery, at kung ano-ano pa, wickedness, no? Na may kinalaman doon sa himala na dinanas o natanggap ng lumpo. Okay? Now, tingnan po natin ulit ang senaryo, mga kapatid. We see two ordinary men. We see two common men, Peter and John, against all the powers of Israel. Sila po ay nakaharap sa mga taong nagdala kay Jesus sa kamatayan. Okay? Sila po ay nakaharap sa mga taong pinakamakapangyarihan na kayang-kayang ipapatay sila right on the spot if they will. Nakaharap sila sa mga taong may kakayahang magbigay ng pinakamatitinding parusa, maggawad ng pinakamatitinding pahirap sa isang tao. So these two ordinary men against all influential, powerful people of Israel. And these powerful people of Israel are the same people, again, let me remind you, same people who condemned their master to death. So sino sila para santuhin? Sino sila para i-spare sa matinding kaparusahan? Pero mga kapatid, balikan lang po natin ng saglit ang nakaraan. Hindi ba itong si Peter and John, hindi ba ito'y kabilang sa mga disipulo ni Jesus na nagtatatakbo, nagpulasan sa iba't ibang bayan sa takot nang si Jesus ay napako sa krus? Okay? Aren't these the same people? Hindi ba itong si Apostol Pedro is the same person na tumiklop sa takot nang siya ay makilala ng isang babaeng lingkod? Okay? Hindi ba itong si Pedro is the same person who denied Jesus Christ 3 times? Okay?
exclaiming, during the first denial, ang sabi niya, I don't know him, hindi ko siya kilala. Sa pangalawang pagkakataon, ang sabi ni Pedro, hindi nila ako kasama. Okay? At sa pangatlong pagkakataon, ang sabi ni Pedro, hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Okay? This Peter, this is the same person who denied Christ. This is the same coward who turned his back from the truth. So we see that in Luke chapter 22, 56 to 60, mga kapatid. But to answer that question, yes, it's the same people. It's the same John. It is the same Apostle Peter, though not exactly the same. Let's move on to the next verses 8 to 10. Let's read carefully, mga kapatid, ha? Ang sabi, then Peter, same Peter, then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers of the people and elders, if we are being examined today concerning a good deed done to a crippled man, by what means this man has been healed, let it be known to all of you and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him, this man is standing before you well. Mga kapatid, let's analyze, no? This is the same Peter, si Apostol Pedro na dating duwag. But this time, Spirit-filled, filled with the Spirit. And the Holy Spirit led him to question their unjust arrests. So ang ini-imply ni Pedro dito, sinasabi niya sa Sanhedrin, in front of these powerful, influential people, ang implication ng kanyang pahayag ay, kami po ba ay paparusahan ninyo? Inaresto ninyo dahil sa aming mabuting ginawa? Krimen na ba ngayon? Kasalanan na ba ngayon ang pagpapagaling ng lumpo? Nakikita po natin yung implication ng kanyang statement. Okay? Well, sanay tayo at natural sa atin na makakita ng mga kriminal na inaaresto. Inaresto sila because they have done something evil. They have done something contrary, no, to what is expected, no? They did something against the law. Okay? But then, ang point ni Peter, anong kasalanan namin? What have we done? Okay? But then once again, he ascribed the miracle to Jesus. No? Sabi niya, it is because of Jesus Christ. You ought to know, people of Israel, that Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified. Yang bahaging yan, yung pagdidikdik ni Pedro ng katotohanan, na itong mga kinakausap niya ang naging dahilan para mamatay ang Messiah, is constant to his preachings. By the way, this is already his third sermon in the book of Acts. And in each of his sermon, dun sa Pentecost, down to this moment na sila nasa trial, Peter will always use that technique. Okay? He will always tell the people, you are guilty of crucifying the Messiah. You are guilty of murdering Jesus. So this is Peter accusing the Sanhedrin. Di po ba? Pero tandaan po natin, ha? This is Peter, but this time filled with the Spirit. He was again filled with the Spirit. Okay? Nagsimula nung Acts chapter 2 verse 4. At mararanasan na naman ito later on, pagdating ng verse 31, makikita natin that Peter is Spirit-filled once again. So babalikan ko lang po yung itinuro ko sa inyo ng mga nakaraang pag-aaral natin sa Book of Acts. Yung Spirit indwelling, lahat po ng Christians meron yan. Pero hindi po lahat ng Kristiyano Spirit-filled. Okay? And if we ought to serve the Lord in the ministry, we ought to be Spirit-filled. Yan po ay hinihiling sa Diyos, yan po ay ninanais mula sa Diyos for us to be effective in the ministry. Naintindihan po natin? So yung pagiging Spirit-filled, siya ay nauulit-ulit-ulit. Pero yung pag-i-indwelt ng Holy Spirit, yun po ay isang bagsakan lamang. Yun po ay hindi na kailangang ulit-ulitin.
Okay? Katulad po ng ilang extreme Pentecostal group na naniniwala na bukod sa iyong conversion, kinakailangan mo pang mabaptize in the Holy Spirit on a separate event. That's not true and that's false. We do not adhere to that teaching. No? Nung ikaw ay nagsuko ng buhay sa Panginoon, ang banal na Espiritu ay nanahan sa iyo. Okay? Hindi mo kailangan ng separate event. At hindi ebidensya ang speaking in tongues para masiguro na ikaw ay talagang Spirit indwelt, mga kapatid. Okay? So there's only one baptism of the Spirit. That happened when you surrendered your life to Christ. Okay? It is during the conversion. We see that in 1 Corinthians 12, verse 13. Pero yung pagiging Spirit-filled, we have to experience it repeatedly, especially when we are doing ministry. Kapag tayo naglilingkod sa Diyos, kinakailangan po natin ng pagpupuspos ng banal na Espiritu. Ministers, elders, deacons, workers, never do the ministry without Spirit infilling. Before you do the ministry, you always ask the Lord, Lord, infill me with your Spirit. Paano po tayong nai-infill ng Spirit? When we are committed to the Word. When we are committed to listen to His Word. When we are soaked in prayer and communion with the Lord. That's when we become Spirit-filled. Okay? When we learn to give up our sin, to repent from our sin, and ready to acknowledge God as the primary source of everything that we need. Doon pumapasok po yung ating pagiging Spirit-filled. Now, why do we need to be Spirit-filled? Why? Because it takes courage to minister. Ang ministeryo po, ang paglilingkod sa Diyos, ay nagre-require ng tapang. Hindi po ito laan para sa mga duwag. Okay? It takes courage to minister, and it takes Spirit infilling to be courageous. We have to understand, mga kapatid, Peter was not naturally courageous. Hindi natural sa kanya ang tapang. Dati, siya ay nagtatapang-tapangan. No? At sasabihin niya kay Jesus, "Ako, Lord, over my dead body, bago kanila maaresto, yari sa akin yung mga yan. Hahakbang muna sila sa aking bangkay. Ipagtatanggol kita." Ang tapang-tapang ni Kristo, ni Pedro, no? Pero yung kanyang katapangan ay tumataliwas sa kalooban ng Panginoon, no? Pero ang tapang na dinudulot ng banal na Espiritu ay tumatalima sa nais ng Panginoon. Ay naka-align, naka-pattern sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya mga Kristiyano, kapag alam natin na ang ating sinasabi ay kalooban ng Diyos at naaayon sa salita ng Diyos, wala pong puwang ang takot sa ating mga puso. And it takes the Spirit infilling to be courageous, mga kapatid. Now, let's just pause for a while before we move on to our next point. Marami po tayong makakatas sa bahaging ito ng ating pag-aaral. We can extract beautiful insights from these texts. Number one, matututunan po natin dito that godly courage is the result of being Spirit-filled. Gusto nating malaman kung tayo po ay puspos ng banal na Espiritu, nakakaranas po tayo ng kakaibang tapang. Okay? Nakakaranas tayo ng kakaibang tapang na hindi natin alam kung saan na alam natin na hindi natural sa atin, na hindi pwedeng manggaling sa atin naturally. It must only come from the Spirit. Okay? Ano pong nangyayari kapag ang isang tao nakakainom ng alak at nalasing ng alak? Ano pong napapansin po ninyo? Okay? Ang tapang po, no? Ang tapang ng mga taong lasing, di po ba? Hindi papatalo, di po ba? Kahit pasuray-suray, kahit walang lakas sumuntok, no? Kahit pabagsak na at nagwe-wave ang kanilang lakad, no? Ang tapang nila, para silang si Superman, no? Guess what? Ano pong sabi ni Apostle Paul sa atin? Okay? Do not be drunk with wine, but be drunk by the Holy Spirit. Naintindihan po natin? The Holy Spirit provides divine courage to His people. It leads us to be courageous. Kaya kapag naranasan mo na sa ministry, yung mga pagkakataon na handa kang itaya ang lahat,
alang-alang sa iyong pagsunod kay Kristo, hindi ka takot mawala ng tao, hindi ka natatakot mawala ng mga bagay-bagay sa paligid mo, hindi ka natatakot atakihin, i-chismis at masira ang buhay, hindi ka natatakot sa mga taong maimpluwensya sa paligid mo. You must acknowledge, kapatid, that is not natural of you. That's something that only the Spirit of God can provide. And we must desire that spirit in filling if we ought to be courageous. If we want to be courageous. And not only that, mga kapatid, we can also extract from this that not all good deeds are reciprocated with warmth. Hindi lahat ng mabuting ginagawa mo ay napapalitan ng mabuti. No? This world is hostile, mga kapatid. Okay? This world will never tolerate a faithful Christian. Okay? So if you want to be friends with this world, there's one way, one effective way. Do not become a faithful Christian. Okay? Do not become a courageous Christian. Be a coward Christian, and this world will love you. But if you want to be faithful, then you must be ready to be hated. You have to understand, mga kapatid, ang kauna-unahang krimen na naganap sa kasaysayan ng daigdig is between Cain and Abel. Magkapatid, ano? At bakit mo pinatay ni Cain si Abel? Not because of the wrong things he did. Not because of something wrong that he did. Actually, Abel died because of the right thing that he did. Namatay ang maraming Kristiyano sa ating kasaysayan not because they did evil, but because they focus on the righteous thing that God wants them to do. Again, mga kapatid, the world is hostile. That's the reality. The world is hostile to faithful Christians. Sabi ni Jesus Christ, you will be hated because of me. Is Jesus lying? Nagsisinungaling po ba si Jesus nang sinabi niya sa kanyang mga tagasunod, kamumuhian ka ng mundong ito dahil sa akin? But then we hear friends, no, Christian ka pa naman, dami mong kaaway. Christian ka pa naman, nakakasakit yung mga pinagsasabi mo. Of course, depende naman talaga sa pinagsasabi, ano? Pero kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan at naninindigan sa tama at dumami ang iyong kaaway, well, you belong to the company of prophets. You belong to the company of the apostles. You belong to the company of early Christians. You belong to the company of genuine church who died for the sake of standing for what is right. Naalala ko po si Stephen Lawson sa isang seminar na aking pong napuntahan para sa mga pastor. Ang sabi po niya, the problem with pastors today is that nobody wants to kill them anymore. There was a time in history kung saan ang mga propeta ay hinahunting ng mga hari at pinapapatay ng mga tao dahil sa katotohanan na kanilang sinasabi. There was a time when the apostles are being killed, being murdered, being persecuted because of what they're saying. But now, a lot of pastors would choose the easier path of telling people how God would bless them. Eh? Of telling people how beautiful they are. Of telling people of how good they are. Hindi po ba? We no longer wanted to confront the sins of the people. Why? Because we want to be friendly. We want to be nice. You ought to realize, mga kapatid, hindi ito ang karanasan ng mga naunang Kristiyano sa atin. Tayo po ba ay namumuhay sa panibagong brand ng Christianity? I hope not. Okay? And number 3, insight that we can extract from this, Jesus is a threat to people who love their sins. At kung ikaw bilang Kristiyano ay maninindigan sa iyong pagiging Kristiyano, kung ikaw ay maninindigan sa sinasabi ng salita ng Diyos, then be ready to be left out. You do not belong to their company. Be ready to be eradicated, mga kapatid. Because Jesus, the Jesus that you serve, is a threat to people who love themselves.
And number 4, God can use ordinary people for extraordinary tasks. Kung kaya niyang pagsalitain ng isang donkey, kayang-kaya rin ng Panginoon gamitin ang mga common people katulad ni Apostle Peter, Apostle John, para isagawa, sabihin ang kanyang nais. So you may think that you're a common person, you may think that you're an ordinary person, then be ready to be used. Because God uses ordinary people. And God uses them, when they choose to use them, they are used mightily. Now, dako po tayo sa pangalawang trial. Alam po ba ninyo na hindi lang isa ang paglilitis na nangyari? Okay? There's actually 2 trials in these texts. Let's go ahead and read verses 11. Let's talk about the Sanhedrin's trial. Okay? Kanina, Peter and John's trial. Now, let's go to the second trial of the Sanhedrin, against the Sanhedrin. Verse 11. This Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were uneducated common men, they were astonished, and they recognized that they had been with Jesus. But seeing the man who was healed standing beside them, they had nothing to say in opposition. So nakita na naman ni Pedro ang sa kanyang sarili na inuulit ang kanyang pagpapaliwanag kung paanong gumaling ang lumpo. Okay, how the miracle happened. Sigurado po ako na itong Sanhedrin ay may sapat na kaalaman patungkol sa lumpong ito. Malamang itong mga tao sa Sanhedrin, they might have encountered this beggar countless times. Malamang nagbigay pa nga sila ng palimos dyan. Malamang pinag-pray pa nga nila yan doon sa temple. Okay? O sa labas ng temple. Kasi hindi pwedeng pumasok yung mga lumpo sa loob ng templo. Di ba? So, ang tanong nila, paano gumaling ito? Di ba? So, maraming pagkakataon, nakita nila, I believe this lame beggar is known to the Sanhedrin. Now they're asking, paano nangyari? Paano itong gumaling? By which authority? By what name? By what power? At ang sagot po ni Pedro, ang sabi niya, by the name of Jesus Christ of Nazareth. By the name of Jesus Christ of Nazareth. So ito na po yung kamot ulo moments ng mga religious leaders, ng mga Sanhedrin. Ang sabi ni Pedro, Jesus Christ from Nazareth, whom they crucified, whom you crucified. Yung ipinako ninyong tagapagligtas. Siguro ang pumapasok na tanong sa Sanhedrin ay, paano nangyari na itong pinapatay na namin na tao ay nagdudulot pa rin sa amin ngayon ng trouble? Akala ko tapos na ang usaping Jesus. Yung pala, ito pa rin ang maugong na pangalan na maririnig namin even at this trial. Okay? And Peter presented a logical explanation. At least logical enough for Christians. The logical explanation is, Jesus is alive. Buhay si Jesus. Okay? At dahil ang mga Saduceo ay hindi naniniwala sa resurrection o sa muling pagkabuhay, ito pong pahayag ni Pedro, it can be considered as a declaration of war. Ito po ay panimula ng isang digmaan. And yet, it actually sparked war. Dito po nagsimula ang persecution ng mga Kristiyano. Bakit po? Kasi, kung totoo, of course we know na totoo, pero sa isip ng mga Sanhedrin, kung totoo na si Jesus ay buhay, ang ibig sabihin nun, mali ang doktrina ng mga Saduceo. Hindi po ba? Dahil hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. At kung mali ang doktrina ng mga Saduceo, nagkaroon sila ng malaking pagkakamali, na patayin ang tagapagligtas. Hindi po ba kahiya-hiya yon? Yung bagay na yon? So ano pong nangyari dito?
Why do I call this the second trial? Why? Kasi po, nabaligtad po ni Pedro ang paglilitis. At first, they're being accused. They were at the center of interrogation. But now, Peter, being spirit-filled, turned the table, no? Turned the accusation against Sanhedrin. Okay? Peter ended up reversing the trial. He ended up not only accusing the Sanhedrin, but convicting them of the worst crime of all. You crucified the Messiah. You killed the Messiah. This is not an interrogation, mga kapatid, ha? Hindi na ito examination. Did you kill the Messiah? Have you killed the Savior? No. Peter was telling them, convicting them of the crime. Not only accusing, but throwing a judicial verdict, telling them, you are guilty of killing the Messiah. So this time, the Sanhedrin was placed on an on-the-spot trial. This is what a spirit-filled man can do, mga kapatid. Mahirap banggain ang mga Kristiyanong spirit-filled. They will never run out of wisdom when it comes to responding. Now, the burden of guilt was placed on the religious leaders. Kanina, ang nasa hot seat ay si Peter at si John. Ngayon, ang nasa hot seat ay Sanhedrin. No? Inaakusahan nyo kami na gumawa ng masama dahil sa kagalingan ng lumpong ito. Pero nakalimutan ninyo ang inyong ginawa. You have killed the Messiah. You have committed the worst crime of all. You have killed an innocent, not just man, but God-man. You have killed a divine being. So anong mararamdaman po ninyo kung kayo ang Sanhedrin during that time? Pambihira. Mali pala yung napatay ko. Nakakatakot pala itong aking pinatay. The apostle quoted Psalm 118:22. So, dapat magandang makita po that Apostle Peter is basically referring to a messianic prophecy, no? Sa Psalm 118:22. Ang sabi po ron, talking about the builders, no? Who rejected God's stone. Okay? So nilinaw po ni Pedro na yung members of the council, yung Sanhedrin, they are the builders. Kaya lang, tinanggihan nila, ni-reject nila yung cornerstone, yung stone. Okay? And that stone pertains to Jesus Christ na naging panulukan, naging pundasyon, okay, ng iglesia. So hindi po bago sa mga Hudyo ang image ng stone. Okay? It was not new to these men because they were expert in the Old Testament scriptures. Sa Old Testament po, mga kapatid, the rock was a symbol of God. Paulit-ulit po sa mga Salmo, even sa Deuteronomy, okay, makikita po natin na kapag ang Diyos ay inihahalin tulad sa isang matibay, malaking bato, okay? And even the prophet Daniel had used the rock to picture the Messiah and the coming of His kingdom on earth. So they know what the psalmist is talking about. They know what Peter is talking about. Okay? And Peter went to explain that Jesus is not only the stone. Ang pinapaliwanag ni Pedro, hindi lang siya bato, siya rin ang tagapagligtas. That's what we see in Acts 4:12. Okay? Na walang ibang pangalan na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ni Jesus. And in this way, Peter affirmed Christ's personal claim of being the way, the truth, the life. Yung it's a definite article nang ibig pong sabihin ay siya lamang. Okay? He is the only way, the only truth, the only life. That's what we see in John 14:6. So Acts 4:12 is Peter's version of John 14:6. Nakikita po natin. Okay? So, ito pong dinaranas ni Pedro ng mga kapanahonang ito po ang isang karaniwang pagsubok. Ito po ang karaniwang sukatan ng tapang ng isang Kristiyano. It is a typical test of Christian courage. Okay?
And here, this is the question that we all have to face. Are we able to proclaim Jesus Christ as the one and only solution for the salvation that we all desperately need? Kaya po ba nating maging tapat sa mundong ito na sabihin direkta ng walang pasubali, ng walang pag-alinlangan na kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan? Parang andali, ano? Siguro nasagot natin ng mabilis yan sa ating mga isip. Oo naman, Pastor. Sounds easy. I think kaya yan. I think kaya kong sabihin yan. Kaya kong gawin yan. But sadly, mga kapatid, many Christians, even pastors, shrink when confronted about the truth. One famous pastor was interviewed on national TV in America. Okay? Ang sabi ng interviewer, because we've had ministers in our program who said, you either believe in Christ or you don't. If you believe in Christ, you're going to heaven. And if you don't, no matter what you've done in your life, you ain't. So, ang sinasabi ng interviewer sa famous pastor na kanyang kinakausap, marami na akong narinig sa programa kong ito, mga pastor na nagsasabi na kung hindi ka mananalig kay Kristo, hindi ka pupunta ng langit. Nang tanging paraan lang para pumunta ng langit ay si Jesus. Tumugon po ang kanyang ini-interview, the famous pastor responded. At ang sabi niya, yeah, I don't know. There's probably a balance between, I believe you have to know Christ, but I think that if you know Christ, if you're a believer in God, you're going to have some good works. I think it's a cop-out to say, I'm a Christian, but I don't ever do anything. Pero mga kapatid, we have to understand the question is simple. Is Jesus Christ the only way? What's your answer? Yes or no? But here, we have a famous pastor, an influential pastor, telling his interviewer, well, hindi ko alam, baka posible naman. Kasi kung Kristiyano ka naman, tapos ganito, blah, 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 blah. Ang daming paligoy, Why can't you answer that question with a resounding yes? Is it really true that you do not know? If you do not know, that means you're not reading your Bible. Hindi po ba? If you do not know, that means you are not yet a Christian. Because it takes to believe in Jesus Christ alone as the source of our salvation, as the only way to salvation, to become a Christian. But the interviewer is wise enough to clarify his previous question. And this time, it gets more direct than the first. Ang sabi po ng interviewer, what if you're Jewish or Muslim? You don't accept Christ at all. Now, to clarify mga kapatid, marami pong Hudyo sa kapanahunan natin ang hindi pa rin naniniwala na si Jesus ang tagapagligtas. Many of them are still waiting for the Messiah to come. They do not acknowledge Jesus Christ as the Messiah. Okay? So, the interviewer is talking about this group of people who reject Jesus Christ. And of course, Muslim do not believe in Jesus Christ as God. No? He calls him Isa al-Masih. Yun po ang pangalan ni Jesus Christ sa Muslim. Isa al-Masih. But Isa al-Masih is not God. He's not Savior. He's just a good prophet. Okay? So, ang tanong ng interviewer, what if kung ikaw yung mga tao na ganito, you do not acknowledge, you do not regard Jesus Christ as God and Savior? Paano yan? That's a very direct question. And listen to the answer of this famous pastor. Sabi niya, I'm very careful about saying who would and who wouldn't go to heaven. I don't know. Paano naging pastor ang isang tao na hindi alam kung ano ang tanging kaparaanan ng Diyos para sa kaligtasan, mga kapatid? What do you think is the right question, the right answer to this question? The only question here, the last part is, can you be saved without Jesus? And the answer was, I don't know. And sometimes we want this kind of pastor. No.
We want pastors who would not want to hurt a fly. We do not want to hear preachers who are strong in their words, rebuking sin, and going straight forward in the proclamation of truth. We want people like this, Pastor, who are very gentle, who are very nice, who are very kind. But this is not a faithful pastor. And I doubt if this one is even a pastor. No? In fact, I even doubt if this person is really a Christian. Because if you are a Christian, you ought to know Acts 4:12. Kaya ka naging Kristiyano because of that doctrine, because of that belief, because of that surrender to that faith, that salvation is found in Christ alone. Solus Christus. Jesus Christ is the only way to salvation. So you must know there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Yan po ang sabi ng Bible. It is clear enough for me. Pakibasa po ang mga Bible ninyo kung hindi clear. Para kapag meron tayong na-encounter ng mga kaibigan natin, okay, ng mga kamag-anak natin, we will never say, I don't know. Question is, how truthful can we get against the world that hates Christ? How truthful can we get against a world that hates Christ? The Apostle Peter fearlessly placed the Sanhedrin in an on-the-spot trial before the throne of Christ. Kasi alam ni Apostol Pedro na si Jesus lang ang daan. At alam ni Apostol Pedro na kung hindi nila malalaman iyon, wala silang pag-asang maligtas. So, no matter how hurtful his words are, he ought to proclaim the truth in all faithfulness. Because God is gracious even to those people who murdered Him. Buti na lang si Apostol Pedro hindi spirit-filled at hindi pinasok ng pag-iisip na, nako, Lord, pwede ba akong konting bumaluktot lang at sabihin, well, naniniwala kami na si Jesus Christ, pero ano ba sa inyo? Baka tama din kayo. Baka parehas lang tayong tama. Baka naman wala talagang absolute truth. Baka naman truth is relative. Baka naman lahat ng religion sa daigdig, lahat ng paniniwala ay tumutukoy din sa Diyos. Baka naman lahat ng tao ay maliligtas. I think it could have been easier that way. Baka naman hindi totoo ang resurrection. I think it could have been easier that way. But the Apostle Peter, filled in the Spirit, chose a difficult path. Chose a dangerous path. He knows Jesus is the only Savior, and he cannot withhold that truth to people. And he need not be afraid because he speaks under the delegated authority of Christ, who is King of Kings and Lord of Lords. Kailangan nating maalala yung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 28:18-19. Ang sabi ni Jesus Christ, Jesus came and said to them, all authority, not just a portion of authority, not just a percentage of authority. Ang sabi niya, all authority in heaven, not just in heaven, but also on earth, has been given to me. Go therefore. Ang sinasabi ni Jesus Christ, nasa akin ang kapangyarihan. Ako ang pinakakataas-taasan at wala nang hihigit pa sa akin. Saklaw ko ang lahat ng kapangyarihan. Kaya wala nang tanong-tanong, sugod! And under this authority, Peter operates. The apostles operate. And this is basically the answer to the Sanhedrin's astonishment. Nagugulantang sila, bakit naman ito mga common people? Hindi naman ito ng graduate ng Rabbinical Academy. Wala naman itong PhD. Wala naman itong posisyon sa lipunan. How can they be wise and brave as they are? How can they perform miracles such as this? The answer is, the apostles came and spoke
not for themselves, but under the authority and power of Christ. Elders, deacons, workers, when you do things under the banner of Christ, there's no need to be afraid. There's no need to be afraid. Okay? For as long as you're following the highest authority, there's no need to shrink. There's no need to fear. Alam niyo po, mga kapatid, darating po ang pagkakataon, lalo yung mga magulang, parents, listen to me. Okay? Huwag po tayong magtataka kung darating ang pagkakataon. In fact, I think, unti-unti na pong nangyayari sa ating kapanahunan. Kinakailangang mamili ng inyong anak kung tatanggapin ang mga katotohanang sinasabi ng salita ng Diyos o tatalikod sa katotohanan ito kapalit ng mataas na grades. Palagay ko darating ang pagkakataon kung saan isusubo sa bibig ng inyong mga anak ang mga kasinungalingan at ang mga kasalanang kinamumuhian ng Diyos para kanilang tanggapin kapalit ng mataas na grado. Palagay ko mga magulang, darating ka sa pagkakataon kung kailan kailangan mo ring mamili at sabihin sa iyong anak, anak, well, pagbigyan mo na anak, baka bumagsak ka. Or pwede mo ring sabihin sa iyong mga anak-anak, manindigan ka. Kahit bumagsak ka anak, ikararangal kita kung ikaw ay maninindigan sa tama. Parents will have to choose something. This is a difficult time for Christians. Okay? Darating ang pagkakataon kung saan ang Biblia ay sisipain palabas ng ating mga educational institution. It already happened in the US, in many parts of the world, hindi malabong mangyari din sa Pilipinas. Now the textbook will contradict, no? Sooner or later, the textbook, the modules, or whatever that is, learning materials, will contradict the teaching of God about men and women. Okay? Your children will be fed with lies. And they will be confused. They are weak enough to stand for themselves. Christian parent, you have to be there and assure your children that they don't have to doubt. That they don't have to doubt the teachings that they have possessed. They do not have to doubt the teachings of Christ. And all they have to do is to stand in courage to please the Lord and no one else. So darating ang pagkakataon na kinakailangan nating turuan ng ating mga kabataan na manindigan sa mga bagay-bagay na ikinalulugod ng Diyos. Kahit ang kapalit nito ay pagdurusa. This world will be hostile to us. You have to remember that. It's been prophesied this world is going from bad to worse. It's never becoming better and better. No, this is from bad to worse, mga kapatid. So para mangarap ang isang Kristiyano na siya'y magustuhan ng daigdig na ito, no? Sa kabila ng katotohanan na ang sabi ni Jesus, kamumuhian ka ng mundo dahil sa akin. Tayo po ay namumuhay sa isang fantasy. But God wants us to live in reality, truth of His Word, that we will be hated when we choose the path of becoming faithful Christians. Many Christians today are more worried to offend people than God. Perhaps it is best to close this sermon with a biblical promise and warning. Let's open our Bibles, Matthew 10, 32 to 33. Sa wikang Tagalog, ito pong sabi, Matthew 10, 32 to 33. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. And we go to the English translation, NLT. Everyone who acknowledges me publicly. Okay? Did you notice that word, mga kapatid? Everyone who acknowledges me publicly here on earth,
I will also acknowledge before my Father in heaven. But everyone who denies me here on earth, I will also deny before my Father in heaven. So this is both a promise and a warning. Kung ikakahiya mo ako sa publiko, sa mga taong nakapaligid sa iyo, ikakahiya rin kita sa harap ng aking Ama. That's a warning. Pero kung ako ay ipagmamalaki mo, ikararangal mo sa harapan ng mga taong nakapaligid sa iyo, ikararangal din kita sa harapan ng aking Ama. And that's the promise. Fear has no place in the hearts of believers who live and speak in the name of Christ. A blessed church, may we all be filled with the Spirit daily and continually demonstrate courage in these difficult times. ABC, let's pray to become a courageous church. Manalangin po tayo. Lord, thank you for your word. We revere your presence, God. We regard your word as the highest authority. Thank you for reminding us, Lord God, about the situation we are in. Salamat po sa pagpapaalala, Panginoon, na kami ay isinugo mo bilang mga tupa sa kalagitnaan ng mga lobo, Panginoon. We are being sent as sheep among wolves. And we are in a hostile territory, Panginoon. And Lord, we need your presence. We need your Spirit to guide us. We need your Spirit to fill us daily, Lord God, each moment, Lord God. For without your strength, without your courage, Lord, it would be very easy for us to deny you, to reject you. Turuan niyo po kaming maging matapang, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng katapangan, Lord God, na nagmumula lamang sa iyong salita. Nagmumula, Lord, sa pagnanais na sundin ang iyong nais sa aming buhay. At bilang mga magulang, Lord, tulungan niyo rin po kami, Lord, na turuan, ipasok sa sistema ng aming mga anak, Lord, ang pangangailangan na manindigan sa inyong salita. Lord, itaas mo ang antas ng aming commitment when it comes to Christianity. Itaas mo, Panginoon, ang antas ng aming devotion sa iyong salita, Panginoon. Lord, continually sanctify us, Lord God. At Lord, sa mga pagkakataon, Lord, na kami, Lord, ay langhina, sa mga pagkakataon na kami tumiklop sa harapan, Panginoon, ng publiko, sa mga pagkakataon, Lord God, na hindi kami nakapanindigan, Panginoon, sa katotohanan na alam namin, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord, kami po ay nagsisisi, Panginoon, sa mga pagkakataong ito. Simula ngayon, Lord, tulungan niyo po kami na mag-demonstrate ng courage sa harapan ng aming mga kaibigan, sa harapan ng mga tao, Panginoon, kapaligid sa amin, Lord. At sa pamamagitan na ito, Panginoon, sa pamamagitan ng tapang na ito, Lord God, maipapangaral namin ang katotohanan ng iyong ebanghelyo, Lord. We will never be afraid to proclaim your gospel to people. Even when it's offensive, Lord God, sa pandinig ng maraming tao, Lord God. Regardless of the result, Lord God, allow us to proclaim faithfully. At tulungan niyo po kami, Lord God, na hindi lumuhod sa mundong ito, Lord God. Nang tanging na naisin naming papurihan, bigyan ng luwalhati at pangitiin ay ikaw lamang, Panginoon. We only have you as our one and only audience, God. We thank you for your word. We thank you for this precious opportunity to learn and to be reminded once again. Thank you for speaking to us. Thank you for speaking to us. In the name of Jesus we pray. Amen. In Christ alone, my hope is found.
He is my light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid, here in the death of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again, and as He stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am His and He is mine, both with the precious blood of Christ. Guilt in life, no fear in death, this is the power of Christ in me, from life's prescribed to final rest, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand, till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand, till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap, ng pagpapalang sa Panginoong Hesus lamang po nagmumulat. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. You're the reason why our hearts are beating. You're everything we need. You're the reason for the songs we're singing. We sing because we're free. Come on, we'll let it rise.
praise rise